Good morning, church. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. And marami sa atin ang busy na dahil sa trabaho. So, yung bilang natin, pero hindi po yan magiging dahilan para hindi tayo magpatuloy na magpuri sa Panginoon. And ako po is natutuwa dahil una sa lahat, ang Panginoon is kumikilos doon sa mga bagay na alam niyang pangangailangan natin. And ang Panginoon is patuloy na nagpapadala ng mga tao dito sa ating iglesia na kung saan is makakatulong at malaking magagawa para sa iglesia ng Panginoon. So, before we proceed mga kapatid, gusto ko po kayong batiin ng happy first week of June. Mga bagong sweldo dyan. Alam ko may mga bagong sweldo dyan. Magpayaw-yaw na kayo. Okay. Mga kapatid, gusto ko po kayong tanongin. Hindi ko po tatagalan, hindi ko hahabaan ito dahil meron po tayong activity mamaya. So, ano sa tingin ninyo ang ibig sabihin ng procedure, process, and protocols? Sino pong nakakaalam? At kung gaano ito kahalaga sa atin? Yung pong procedure, process, and protocols. Ito pong tatlong ito is meron siyang pagkaka-similar sa bawat isa. Yan pong tatlong yan, kung i-research po ninyo, magkakaiba man sila ng definition, pero nagko-connect po sila or magkakapatid yung tatlong yan. At ang pinaka-point po ng tatlong ito is isang bagay. It's a series of steps, established system. Ito po isang serye ng mga pasos, ng mga tawag dito, ng mga protocols na established na. Pag sinabi pong established na yung isang bagay, ibig sabihin is subok na. Di ba? Pag sinabing established na, yung ibig sabihin nun is meron na siyang sistema. Meron na siyang pupuntahan, meron na siyang pinanggilingan, kumbaga meron na siyang proseso na ginagawa. Amen? So, bawat isa po sa atin, mga kapatid, is dumadaan tayo sa iba't ibang klase ng proseso, iba't ibang klase ng protocols, at iba't ibang klase ng procedure. At bawat isa rin sa atin, I believe, walang sino man dito na exempted. Nasubukan na natin nagkamali, nasubukan na nating masaktan, nasubukan na nating dumaan sa iba't ibang klase ng pagsubok, pero I believe lahat po tayo natuto. Tama? Kasi bawat mga pagkakataon na dumating sa atin, bawat mga proseso, bawat mga struggles na dumating sa atin, hindi po yun aksidente, hindi po yun gawa-gawa lang, hindi po yun guni-guni. Nangyayari yun kasi merong gustong ipahiwatig ang Panginoon. Nangyayari yun kasi merong gustong ituro ang Diyos. At kung nakita natin yung gustong ituro ng Panginoon na nangyayari, natututo po tayo. Doon sa prosesong yun, kasi pag ang isang bagay, first time mo pa lang siyang makita, first time mo pa lang siyang may encounter, yung isang process na yun, hindi mo pa alam, magugulat ka or kakapaka ka dahil hindi mo nga alam. But then, pag naulit mo na yun, meron ka nang natutunan. Example, first day ko po sa trabaho, hindi ko po alam ang gagawin ko. Sinabi ko, hindi ko alam ang gagawin ko, tatayo ko dito, titignan ko lang kayo, pero kung anong sasabihin niyo sa akin yung gagawin ko. And then, yung second day, mas okay. Hanggang umabot ako ng isang buwan na. Ngayon, doon sa trabaho ko, kahit nakapikit ako, alam ko na kung saan ko kukunin yung bagay. Kasi natutunan ko na. Kasi dumaan na ako sa proseso, natutunan ko ng procedure, natutunan ko ng protocols. Ibig sabihin, lumago po ako doon sa aking trabaho. So ngayon, kung dumarating ka sa mga iba't ibang klase ng proseso, dumadaan ka sa mga procedure at wala kang natututunan, meron isang malaking question mark sa buhay mo. Natututo ka ba talaga? Or talagang sumusunod ka ba sa procedure? Mga kapatid, lahat po tayo pinapadaan ng Panginoon sa iba't ibang klase ng mga prosesong ito. Lalo ng ating mga prosesong spiritual. Minsan, dumarating tayo dun sa pagkakataon na sinasabi natin, iniisip natin, sana hindi ko na lang ginawa. O kaya, sana ginawa ko na lang. Sana kinuha ko na lang. Sana binigyan ko na ng pagkakataon. Nagsisisi tayo minsan. Dahil yung prosesong pinapakita ng Panginoon, minsan hindi natin sinusunod or hindi natin ginagawa. And then sa bandang huli, nagsisisi tayo. Pero ang good news, mga kapatid, ang Panginoon lagi nagbibigay ng second chance. Kung hindi mo man nasunod yung proseso nung nakarang taon this year, meron kang prosesong susundin. Okay, binibigyan po tayo ng Panginoon. So today, mga kapatid, I want to talk about procedure, process, and protocols. Binigyan tayo ng Panginoon ng tatlong series of steps to turn our bad results into a good one. Lahat ng mga nangyari sa atin noong mga nakarang taon, linggo, buwan, bibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos muli na maging mas maganda yung result.
itong pagkakataong ito. First, sabi ko hindi ako magtatagal. First point natin mga kapatid, to have a good result, a better one, learn. Learn. Minsan napakahirap po. Napakadaling pakinggan, pero kung i-analyze mo, napakahirap siyang intindihin, napakahirap siyang gawin. Ayon sa Philippians 4, verse 9, sabi niya, what you have learned and received and heard and seen in me, practice these things, and the God of peace will be with you. Kung meron ka mang mga natutunan sa mga nakaraang panahon, mga nakaraang pagkakataon, mga nakaraang taon, kailangan mo siya i-practice. Dapat every year, every day, habang natututunan mo yun, ginagawa mo siya. Nagiging, ang tawag doon, Brother Pao, culture mo na. Nagiging kultura mo na yung mga natututunan mo. And then, habang tumatagal, nagiging normal na lang siya sa buhay mo. Hindi ka na kailangang sabihan, hindi ka na kailangan tawagan, hindi ka na kailangan sabihan na, practice na. Nagiging kultura mo na siya, nagiging normal na lang siya. Kusa na siyang lumalabas pag natututo tayo. Learn. Saan tayo kailangang matuto, mga kapatid? Unang-unang sa lahat, pag gusto nating matuto tayo sa mga experiences natin. First, we have to learn from our experiences. Yung ating sariling experience. Bawat isa sa atin nagkamali nung mga nakarang taon. Ako, marami po akong pagkakamali sa buhay ko. Marami po akong mga ginawang bagay na hindi karapat-dapat. Mga bagay na hindi nalugod ng Diyos. Mga bagay na nasira ang sarili ko, halos masira po ang pamilya ko. Sa mga hindi nakakaalam, panoorin nyo lang po sa YouTube yung testimony ko. Marami po akong pagkakamali nung panahon na yun. Ang dami ko pong ginawang bagay na unang-una sa lahat, nasaktan ng Panginoon. And then nasaktan ko ang sarili ko, nasaktan ko ang pamilya ko, nasaktan ko ang mga magulang ko, nasaktan ko ang asawa ko. But I learned from my mistakes. Kung hindi po ako natuto nung mga panahon na yon, hanggang ngayon baka ginagawa ko pa. Kung hindi po ako nag-isip noon, kung hindi ko hiningi sa Panginoon na, Lord, teach me. I want to learn how to live according to your will. Kung hindi ko po yun dinicide nung panahong yun, hanggang ngayon, baka nandun pa ako sa lugar na yun. Salamat sa Panginoon dahil sabi ko kanina, ang Panginoon lagi nagbibigay ng second chances. Hindi lang po ako yung binigyan ng second chance ng Panginoon. Nandyan, nakikita ko yung mga kapatid ko, yung mga nakikita ko dati. Salamat sa Panginoon, dito na kami nagkikita-kita. Dahil noon, dati nagkikita-kita kami doon sa mga lugar na kung saan hindi kami dapat nagpupunta. Doon sa mga bagay na dapat hindi namin ginagawa. But praise the Lord, nandito kami sa lugar na to, nagpupuri sa Panginoon. Dahil yan sa pagtuturo ng Panginoon sa amin. Because we learn from our mistakes. Hindi lang po tayo kailangang matuto sa ating mga mistakes. We have to learn also from our victories. Pagka isang bagay na nagtagumpay ka, kasi kalimitan sa atin, pag nagtagumpay tayo, yun ang madalas nating makalimutan. Yun ang madalas nating nanineglect. Lagi na lang tayo nagko-concentrate dun sa mga masasakit na bagay. Hindi natin makalimutan. Hindi tayo makamove on. Pero mali. Kung saan ka nagtagumpay, kung saan ka tinulungan ng Panginoon, dapat mas doon ka matuto. Kasi alam mo na, kapag nagtagumpay ka doon, yun ang ulit na gagawin mo. Kung saan ka nagtagumpay, yun ulit ang gagawin mo sa mga susunod na panahon. Hindi mo pwedeng gawin yung saan ka nag-mistake. You have to learn from your mistakes, not doing it anymore, but you have to learn from your victories to do it again. Kasi kapag ka ang ginawa mo yung sarili mong mistake, ganun rin lang ang result. Nung nagkamali ako, tapos kung ang ginawa ko yung dati kong mistake, ganun pa rin ang resulta ng buhay ko ngayon. But salamat sa Panginoon. Sa lahat ng victories, sa lahat ng tagumpay na tinuro niyo sa akin, na binigay niyo sa akin, na marami po akong natutunan. And then, ayun po yung isinishare ko. Alam niyo kung saan po ako nagtagumpay? Magmula nung tinanggap ko ang Panginoong Jesus at hinayaan ko na siya ang mag-drive ng buhay ko, lahat po tagumpay na. Pero hindi po nawawala yung struggles, hindi po nawawala yung mga pagsubok. Pero napakasarap dumaan sa pagsubok pagka alam mong merong Diyos na nakalalay sa iyo. Kasi minsan ang pagsubok sa atin, lagi nating iniisip na pasakit lang, pambawas sa naipon. Yun ang lagi nating tingin sa pagsubok. Pero kung titignan natin yung ibang picture ng pagsubok na yun, kasi nga pagsubok,
Test ang ibig sabihin nun, di ba? Matetest ka lang kapag may natutunan ka na para malaman talaga kung may natutunan ka. Kasi po hindi ka padadaanin ng Panginoon sa pagsubok kung alam niyang wala ka pang natutunan. Believe. Kasi po, ako na-experience ko. Sabi ko, Lord, this time, gusto ko pong matuto kung paano mag-handle ng family. Lord, gusto ko pong matuto kung paano pong maging mas maayos yung relasyon namin mag-asawa. Ang daming test ang binigyan ng Diyos sa akin. Pero doon sa mga test na yun, mas natuto po ako. Kasi kung humihingi ka ng pasensya sa Panginoon, hindi ka niya bibigyan ng kausap na a-agree na lang lahat sa sasabihin mo. Pag humihingi ka ng pasensya sa Panginoon, bibigyan ka niya ng tao na talagang tetesting sa pasensya mo. Sa trabaho po, yung mga nakaraang trabaho namin ni Sister Gay, yung pong pasensya na hinihingi ko kay Lord, talagang na-testing po kami doon. Yung before po kami nag-resign doon, yung naging enkargado namin. Talagang na-test po ang pasensya ko. I failed. Pero sabi ng Panginoon, I will give you another chance. And then ito po, meron po kaming bagong trabaho ngayon. So when we learn from our mistakes sa ating sarili, sa ating mga experiences, sa ating victories. And we also have to learn from others. Kung gusto mong matuto, kapatid, para magkaroon ka ng mas magandang result, kailangan mong matuto sa iba. Kasi hindi lahat ng bagay alam mo. Meron akong alam na hindi mo alam na pwede kang matuto sa akin. At meron ka ding alam na hindi ko alam at matututo ako sa'yo. Merong mga testimonies na naririnig natin na buhay ng mga ibang tao, mga kapatid natin. Pag naririnig natin yun, ganun pala, kaya pala ganun. So, hindi na ako pupunta doon. Hindi mo na-experience yung na-experience niya. But you learn from it. Di ba? May natutunan ka doon kahit hindi ka dumaan doon sa pagsubok na dinaanan ng kapatid na yun, matututo ka. If you just want to learn, if you open your heart, if you open your mind to learn, matututo ka. Kasi po pagdating sa pagtuturo, mga kapatid, ang pinakamahirap turuan yung ayaw matuto. Kahit ano pang sigaw mo, kahit daanin mo sa malumanay, kahit anong bagay ang gawin mo, kahit anong method ang gawin mong pagtuturo, kung ayaw matuto ng tinuturuan mo, hindi siya matututo. So tayo mga Kristiyano, if we want to learn, kailangan po nating magbukas ng puso natin at kailangan nating tayo mismo mag-decide na matuto tayo. Hindi ka matututo sa mga mistakes mo kung ayaw mo matuto. Hindi ka matututo sa mga testimonies ng iba kung ayaw mo ring matuto. So if we want to learn from our experiences and from others, we also need to learn from God. Ito po yung sa pinakamahalaga, isa sa pinaka-effective na way para matuto tayo. Saan po tayo matututo? Sa mga preachings every Sunday. Sa Bible. Sino po nagbabasa ng Bible dito tas ang kamay? Kokonti. Yung pong mga nanonood dyan, sino mga nagbabasa ng Bible tas yung kamay nyo? Alam nyo mga kapatid, lahat po ng kailangan natin, naniniwala ba kayo na makikita nyo sa Bible? Meron pong, ito po, high school po ako noon nung narinig ko to. Sabi niya, lahat ng subject nyo dito sa school, sabi niya, makikita mo sa Bible. Itinuturo sa Bible. Sabi ko, paano nangyari yon? Sige, magtanong ka. Sabi ko, Matt, nasa Exodus, lahat ng numbers nandun daw. Totoo naman. History, kanya Genesis. Oh. Geography. May sinabi siya about sa Mount Sinai, kung sa ano-ano. Science. Lahat po, totoo. Lahat ng subjects na pwede nating matutunan sa school, nasa Bible talaga lahat. So, actually, hindi natin na kailangan ng kung ano-ano pang libro. Bible lang, sapat na. Sobra-sobra pa. So, if you want to learn, first learn from your experiences, learn from others, and learn from God. Sa kanyang mga katuruan, sa kanyang mga salita. Alam nyo, minsan, dumarating ako dun sa point na tatahimik lang ako and then I will ask the Lord. Kapag kagaling po ako sa trabaho, madalas itong mga nakaraang linggo, Lord, ano ba yung gusto mo ituro sa akin? Habang nanonood po ako ng TV, nakatitig po ako sa TV pero iba po yung iniisip ko. Iba po yung mga pumapasok sa isip ko kasi nanonood man ako ng TV pero yung puso ko, yung isip ko is nakakonsentrate doon sa word ni Lord. And then bigla lang ako magbubukas ng Bible and then makakabuo ako ng message. Lord, is this your message? So, if you really want
to learn from God, you need to ask and you have to desire you want to learn from God. Ang pinakamahalaga po yung desire natin. Ang Panginoon, ibibigay niya lahat ang desire natin kung nakaayon sa kanyang kagustuhan. Pero ang tanong, do you really want to learn from God? Marami po sa atin, yes, sinasabi natin yes, but we don't give effort in learning. Sinasabi natin, sinong gustong matuto mula sa Panginoon? Magtataasan tayo ng kamay. Do you know how to pray? Hindi. Do you read your Bible? Hindi. Nanonood ka ba ng live? Hindi. 3 taon na akong hindi nag-church. 3 taon na akong hindi nagbabasa ng Bible. If you want to learn from God, you have to put effort on it. Kailangan mong kumilos, kailangan mong gumawa ng bagay kasi hindi tayo parang mga tawag doon yung mga anak ng ibon, yung maliliit lang na darating yung nanay tapos isisubo na yung pagkain doon sa mga bibig nung mga sisiw. Sisiw. Yung ibon sisiw din, no? Yun. So sisiw. Pero hindi tayo matututo kung hindi tayo mismo ang gagalaw. Okay. Whatever you have learned, put it into practice. Sabi nga ng Philippians 4:9. Kung meron kang natutunan doon sa mga mistakes mo at doon sa mga testimonies ng iba at doon sa salita ng Panginoon, kung natutunan mo yung mga bagay na yon, hindi yun dapat manatiling nasa isip mo lang o nananatiling nasa notebook mo lang. Dapat yun ginagawa mo every day. Dapat yun nagiging buhay mo na. Dapat ayun na yung hangin na hinihinga mo. Kung sa salita ng Diyos ka na natututo, dapat every day nagbabasa ka ng Bible. Gaano kadalas ka nagbubukas ng Facebook at gaano kadalas nagbubukas ng Bible? Ilang oras ka nag-i-scroll at ilang oras kang nag-turn ng pages ng Bible? I-compare mo. Sinong guilty? Ako. Are you learning something? I love you, Lord. Ayun yung inawit natin kanina. If you really love the Lord, you must obey and read His commandments and His words. Alam niyo, isa po ako dun sa mga, hindi ko alam kung pwedeng gamitin yung word na inggit, pero masama po yung inggit, pero yung bang, anong tawag dito? Na-encourage pala yun. Doon sa mga tao na pag nagbasa ng Bible is hindi sila matinag kahit walang cellphone, kahit wala silang gadget, pero pag humawak sila ng Bible, yun na lang at yun ang hinahawakan nila. Kahit ulit-ulitin lang yung same verse o same chapter na binabasa nila, yun pa rin. Ako hindi ko po kaya yun. But if we really want to learn from God, i-desire lang natin and we must practice it. Number 2, second point po natin, accept. Accept. Isa po ito sa mga pinakamahirap gawin sa buhay natin kahit maging Kristiyano, yung tumanggap. Tumanggap ng alin? Sa maraming bagay po. Tumanggap ng pera, madali. Tumanggap ng sweldo, madali. Tumanggap ng finikito, madali. Pero yung tumanggap ka ng pagkakamali, letter A, tumanggap ng corrections or advices. Napakahirap marinig doon sa ibang tao yung sasabihin, mali ka. Ang sakit. Alam nyo kasi meron tayong pride. Isa po ako doon noon. Sorry Lord. Napakahirap tumanggap ng correction at advices. Alam niyo kung bakit? Kasi ang tingin natin sa sarili natin, entitled tayo na tama lahat ang sinasabi natin. Isa pong bagay, tandaan niyo to. Tandaan po natin ito, napakadali lang. Kapag kinokorek ka, ibig sabihin mali ka. Tama o tama? Pagka itinatama ka, ibig sabihin may mali kang ginagawa. Kasi kung lahat ng ginagawa mo is ay tama, walang magtatama sa'yo kasi tama ka na eh. May tama. Ibig sabihin, kaya ka kinokorek because you're doing something wrong or there is something wrong with you. Kaya ka kinokorek. So ngayon, kung magpapakorek ka, ito po, pag magpapakorek ka, magiging mas maayos ang bagay. If you accept corrections, magiging mas maayos ang sitwasyon, magiging mas maayos ang resulta. Bibigyan ko po kayo ng isang example. Kailan ba yun na Friday po yata, nagpunta ako ng Palau. 2 beses po nangyari sa akin same day. Halos 30 minutes lang po ang gap. Kinat po ako, papunta po ako ng Palau, papunta ng Canramon, kinat ako ng isang kotse. Binusinaan ko, binusinaan ko kasi mali talaga siya. Ako po yung tama. Mali talaga siya.
And then, pagdating ko ng Palau, may nakita ako na ganyan, na isang kakilala. Sabi niya, mukhang mainit ulo mo. Kasi ganito, ganyan. Yeah, totoo nga. Ganyan yung mga driver ngayon dito. Ganyan, ganyan. So, naka-receive pa ako ng nag-agree siya. So, ang init ng ulo ko, ang init ng ulo ko. Tapos, ang ginawa ko, huminto muna ako, pumunta ako sa kotse ulit. And then, nagsosorry ako kay Lord. Lord, give me patience. Then, nabili ko na. Papunta naman ako ngayon ng Fita kasi wala doon sa Palau yung bibiling ko. Iba yung nabili ko. Pagdating ko ng Fita, pabalik naman doon, kinat ako ulit. Ito naman yung ginawa kong response. Lord, tatanggapin ko na nagkamali siya. Hindi ko na kailangan bumusina. Kasi wala namang 5 seconds eh. Nakinat niya ako, tapos na, nakaalis na siya. Papunta na ako sa pupuntahan ko. Iba po yung result nung ganun ang ginawa ko. Pagdating ko sa Fita, nakangiti ako. Tapos sabi sa akin nung kahera, "¿Qué tal? Buenos días." Tapos, ito lang bibili mo? Yes. Okay. Pareces muy feliz. ¿Estás contento? Ginanon niya ako. Sabi ko, merong ibang resulta depende sa pag-accept natin. Kasi yung unang kumat sa akin, nagalit ako. Hindi ko in-accept na pwede siyang magkamali, na tao rin siya, na meron siyang nagagawang mistake. Pero nung pangalawa, in-accept ko, Lord, siguro nagmamadali. Inisip ko, Lord, siguro hindi niya ako nakita. I accepted the fact that yung coaching yun is nagkakamali rin. Nung in-accept ko yun, naging ibang resulta, naging mas maganda sa loob. Sino na pong naka-experience ng mga ganung bagay, mga drivers dyan, ilang beses na kayong kinakat, paano kayong mag-response? Woo! Pagka kinakat, naku! Isa pa to, mga ganon. Di ba? It depends how you accept everything. So ngayon, pag marunong kang tumanggap, lalo na ang corrections, nagiging iba ang resulta ng buhay mo, nagiging iba ang resulta ng araw mo, nagiging mas maganda. Okay, next. Accept help and suggestions. Ito po, isa rin po ako na may sala dito. Minsan ayaw kong tumanggap ng tulong kasi feeling ko kaya ko. Feeling ko kasi magaling ako eh. Akong pinakamagaling eh, bakit ako magpapatulong sa'yo? Ayaw kong tumanggap ng suggestions kasi feeling ko ako na yung nakakaalam ng lahat eh. Anong nangyayari? Nagfe-fail. Alam nyo ba na 2 is better than 1? Pag nakinig ka sa suggestion ng iba, meron ka pang pag-iisipan, meron ka pang pagpipilian na pwedeng mas maganda. 2 nagsuggest, 3, 4, 5. Pagka marunong kang tumanggap ng tulong ng iba, ang isang bagay, pagka may tumutulong sa'yo at gustong tumulong sa'yo, ibig sabihin, nakikita lang nahihirapan ka. Alam niyo po ba ang tulong ay hindi ibig sabihin is mahina ka? Pagka tumanggap ka ng tulong, hindi ibig sabihin nun, mahina kang nilalang. Pagka tumanggap ka ng tulong, ibig sabihin nun, marunong ka. Kasi yung bagay na madali na, mas mapapadali pa pag tumanggap ka ng tulong. Hindi ibig sabihin tinutulungan ka is hindi mo kayang gawin. Kaya ka tinutulungan kasi may mga kapatid ka, may mga tao na sa paligid mo na gustong maging mas madali yung gagawin mo. Ganon din po ang Panginoon. Lagi na lang ang Diyos, ang number 1 na lagi nakahandang tumulong sa atin. Anak, hindi mo kaya ang problema mo, ako nang bala. Kaya ko to. Hindi mo malulusutan yan, hindi, malapit na. Anak, ako nang bahala magbayad ng utang mo. Hindi, ako na. 5 years na, hindi mo pa nababayaran yung mga multa mo. Nangyari po sa akin yan. Ako na naman to. Actually, testimony to eh. Alam niyo po, nung nandun po ako sa point ng buhay ko na ginagawa ko yung mga bagay na hindi... Tapos na ako? na hindi po kalooban ng Diyos yung ginagawa ko. Nagkaroon po ako ng sangkatutak na utang. And then sabi ko, Lord, hindi ko kinakausap si Lord. Kaya ko to. Ako pumasok dito, malulusutan ko to. Kaya ko tong tapatan, kaya ko tong higitan, kaya ko to, magaling ako. Ganun po yung nasisip ko. Ang nangyari, mas nadoble pa yung utang ko. Yung multa kong 90, naging 180 after ng isang buwan. Umabot po ng ilang libo yung multa ko, mami? Marami. Basta madami. Pero nung time na lumapit ako sa Panginoon, Lord, hindi ko pala kaya, ikaw pala ang kailangan ko. Alam niyo po,
Kahit may utang ako, nakakaramdam ako ng kapayapaan, unti-unti nababayaran ko hanggang dumating doon sa point na, uy, ito na pala yung huling buwan na babayaran ko yung utang ko. Na-clear out po yun dahil sa pagtitiwala ko at sa pagtanggap ko sa tulong na ino-offer ng Panginoon. Hindi po dahil sa magaling ako, hindi po dahil sa nagtrabaho ako, nagsumikap ako, hindi po. Lahat yun na-clear out because of God. I accepted. Nag-accept po ako, tumanggap po ako na hindi ko kaya. Ulitin ko, help doesn't mean weakness, but it shows wisdom. Kung hahayaan mong tutulungan ka ng Panginoon, wala kang talo. Lagi kang panalo. Parang Alaska. Di ba? Letter C, accept challenges. Ito po, ako na naman to eh. Challenges are not obstacles. These are tests and preparation. Pagka challenge po tayo ng Panginoon, hindi ibig sabihin nun na gusto ko lang niyang pahirapan, gusto ko lang niyang ikastigado, kundi piniprepare ka niya. Pagka tumatanggap ka ng mga challenges sa buhay, after mong mapagtagumpayan yung challenges na yon, yung susunod na challenge is mas malaki na. Example, Monday, ang challenge ko is pasensya. Napagpasensyaan ko yung katrabaho ko ng Monday, Tuesday, and Wednesday. For example, yung kamarera. Pagdating ng Thursday, same yung magiging challenge ko, madali na lang. Kasi napagtagumpayan ko na eh. Pero kung magle-level up yung let's say, medyo mas mahirap, pero magiging mas malakas ako. Darating sa buhay natin minsan yung mga points sa buhay, parang Lord, ang mga problema, parang humihina na. Lord, yung mga problemang dumarating sa akin, parang mga pitik-pitik na lang. Hindi. Lahat ng problema the same. Lumalakas ka lang. Because of God. And pag nag-accept po tayo ng challenge, wag kayong mag-accept ng challenge na gagamitin niyo yung sarili niyong lakas. Nangyari na po sa akin yan. Sabi nga ni Gary V, do not lean on your own understanding. Hindi po natin kaya pag wala ang Panginoon. Things are harder and almost impossible kapag ginawa po natin alone. Things are harder and almost impossible if you do it alone, and it's even harder if you don't accept that you are in need. Yun po ang mahirap sa ating mga tao, hindi lang sa mga Kristiyano. Lahat po tayo dito involved. Ayaw nating tanggapin na nangangailangan tayo. Ayaw nating sabihin doon sa kasama natin, bubuhatin mo yung isang bagay, alam mong bigat na bigat ka na para lang ipakita kasi nandiyan yung crush mo, bubuhatin mo kahit pawisang ka na. Ayaw mo magpatulong sa iba. Ayaw mong tanggapin na kailangan mo ng tulong. Ayaw mong tanggapin na merong tao na pwedeng tulungan ka o merong Diyos na pwedeng magbigay lahat ng pangangailangan mo. Ayaw po nating tanggapin. Nagiging imposible ang bagay kapag kaganon. Kasi kaya ng Diyos, pero ikaw mismo. Proverbs chapter 19 verse 20. Listen to advice and accept discipline, and at the end you will be counted among the wise. Paki-flash nga kapatid yung Proverbs 19:20 natin. Gusto ko pong mabasa natin dito. Yung second point. Yep. Sabi niya po doon, listen to advice and accept discipline or instruction that you may gain wisdom in the future. Kapag ka nakinig po tayo sa mga advice ng ibang tao, sa mga instruction ng ibang tao, we will gain wisdom, we will learn. At pag dumating yung pagkakataon in the future, you will be counted among the wise. Accept. Sino pong gustong mapabilang sa mga wise? Sino pong gustong mapabilang sa mga matatalino? Kilala niyo po si Sheldon? Hindi ko mapigilan, ayaw ko sanang sabihin, pero ito po kasi yung series na pinapanood ko. Ito pong batang ito, yung young Sheldon na yon, napakatalino niya. Napakatalino, alam niya lahat. Math, science, alam ni Pastora. Ito pong batang ito, halos lahat alam niya, pero hindi siya naniniwala sa Diyos. Pero alam niyo, kahit napakagaling niya, nagmumukha po siyang
walang alam. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi po siya marunong tumanggap na siya ay mali. Hindi siya marunong tumanggap ng mga pagkakataon na, for example, gusto niyang samahan siya ng daddy niya sa isang lugar. Hindi niya kayang tanggapin na yung daddy niya is busy. Kaya hindi siya pwedeng ipag-drive. Nagagalit siya. And then, ang nagiging resulta nun, siya po'y nahihirapan. Siya po'y nagtatantrums. Kahit alam mo ng lahat ng bagay, pagka hindi ka marunong tumanggap, magtatantrums at magtatantrums ka. Amen. Number 3. Malapit na po tayo. 2 Corinthians 4:16 to 17. Our third point is retry. Natuto na tayo, yung ating first point. Natuto na tayo, and then nag-accept na tayo, and then ang kailangan natin gawin is ulitin lang natin, pero hindi yung mga mali. Sabi po niya dito sa 2 Corinthians, so we do not lose heart. Though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. For the light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. So mga kapatid, kung meron kang natutunan at kaya mo nang tumanggap, kailangan mong umulit ng new desire. First subpoint, a new desire. Hindi mo kailangang i-desire yung mga desires mo nung nakaraan na nagkamali ka. Ako po dati, ang desire ko lang is yumaman. Nung dumating po ako dito, sinong hindi? Aminin niyo. Nung dumating po ako dito sa Spain, ang gusto ko lang is magkaroon ng pera. Alam niyo, mga kapatid, mayaman na po ako talaga. Isang bagay lang ang kulang sa akin, pera na lang. Pero nung nakilala ko ang Panginoon, nung natuto ko sa mga salita niya at nung tinanggap ko yung katawagan ng Panginoon, bago na po yung desire ko. And now, I retry. My new desire is to worship God. Ang bago kong desire ngayon is mapapurihan lang ang Panginoon. And alam niyo po ba, nung nagdi-desire ako ng bago, ng lahat ng desire ko ngayon is para sa Panginoon, siya na po ang nagbibigay ng mga dati kong desire. Ayoko pong sabihin, pero nung birthday ko, niregaluhan ako ng asawa ko ng piano. Desire ko lang po yun noon. Pero ngayon meron na po siyang sariling piano. Meron na po siyang piano na gagamitin para sa kanya pala. If you have learned and you have accepted, you have to retry a new desire. You have to retry a new focus. Kapag nag-retry po na tayo ng bagong focus, wag mo nang gagawin yung dati mong ginawa na kung saan nagkamali ka. Ulitin ko. Kung saan ka nagkamali, wag mo nang ulitin yun. Ibig sabihin, kung nagkamali ka doon, wag mo nang gagawin, wag mo nang pumutahin, baguhin mo na. You can still try, but not trying the same thing. Retrying doesn't count as failure. Pagka nag-retry po tayo, hindi ibig sabihin na nagkakamali ka. Ang ibig sabihin nun is process, procedure, and protocol. It is a process of being better. The more you try, is the more you become better. Can I call on the absolute worship? Sa letter C, retry a new life. Don't live the same life. Huwag mo nang ipamuhay ang dating buhay mo. Binago ka na ng Panginoon. You have received a new heart. Huwag ka nang mabubuhay doon sa dati mong buhay. You have to live a new life. Ang bagong buhay na binigay ng Panginoon sa'yo. Kapatid, if you think na yung mga resulta ng buhay mo ngayon is puro failures na lang, this is the right moment that you learn, that you accept, and retry. Tayo pong lahat ay tumayo. For our conclusion, understand life. Ang buhay po natin is hindi siya series ng do's and don'ts. Hindi po siya listahan ng mga bagay na dapat mong gawin at hindi mo dapat gawin. Ang buhay po ay isang circle of growth. Wala po tayong nakita dito na pinanganak na baby, tapos after 30 years, ganun pa rin siya, na baby pa rin siya, na hindi man siya lumalaki. So ang buhay natin bilang mga Kristiyano, kung ngayon, from a year ago,
tumanggap ka sa Panginoon, dapat next year nagsaserve ka na or next month nagsaserve ka na para sa Panginoon. Dapat nag-grow ka. Dapat may natututunan kang bago. Dapat natututo kang mag-pray, natututo kang magpagamit sa Panginoon, natututo kang magbigay. Mga kapatid, to live a better life, it is important that you stay connected to the one who gives it. Para magkaroon ka ng mas magandang buhay, dapat nakakonekta ka doon sa nagbibigay ng buhay. And that is our God. Life is not about how many years you live, but how did you live life. Hindi po to pahabaan ng taon, hindi po paramihan ng birthday, pero kung paano kang namuhay doon sa mga taon na yon. Meron po dito sa atin, 30 years old pa lang, pero nagpapagamit na sa Panginoon, naging kontento siya. Meron naman dito mga 90, wala pa naman siguro 90 sa atin. Pero hindi pa rin nagagamit ng Diyos ang kanyang buhay. Kung gusto mo maging mas maganda resulta ng buhay mo, you have to follow the right procedure, the right protocols, and right process of the Lord. You will have your best life kung yung buhay mo is binibigay mo sa Panginoon. Oh, hallelujah, Lord. We glorify your name, oh God. Diyos, salamat po, Panginoon, na masa umagang ito, God. Na muli, Panginoon, nangusap ka sa aming mga buhay, oh Diyos. Na kung saan, Panginoon, tinuruan mo kami, oh God. Na matuto kami sa aming mga pagkakamali, na matuto kami sa aming mga kapatiran at matuto kami, O God, sa iyong mga salita, O God. Salamat, O Lord, that you open our heart, O God, to accept things, O Jesus. Na tumanggap po kami, Panginoon, sa mga bagay na hindi namin alam, O Lord. We pray, O God, na bigyan mo po kami ng humble heart, O Jesus. A receptive heart, Panginoon. Isang puso, Panginoon, na kayang tumanggap ng pagkukorek, Panginoon, ng pagtatama at pagtutuwid sa aming mga buhay. Isang puso, Panginoon, na kayang tumanggap ng iyong tulong, O God. Isang puso, Panginoon, na sa'yo lang nakatuon, O God. And Lord, O God, thank you for giving us another chance to retry, O Lord. To retry a new life, a new focus, O God. Na kung saan, Panginoon, lahat ng bagay na gagawin namin magmula sa araw na to ay nakakonekta sa iyo, Ama. Oh, you are great, O God. You are great, O Jesus. Oh, hallelujah. Oh, we glorify your name, O God. Oh, hallelujah. Yes, O God. Sing with me how great is our God. All will see how great is our God. Let's sing how great is our God. Sing with me how great. You are great, O God. You are great, O Lord. Thank you for your goodness, O God.
the greatness of the Lord in our lives. Sing with me, how great. Come on, church, let's open our mouths. Proclaim the goodness, the greatness of the Lord in your life. Pagkatapos ng lahat ng mga pinagdaanan mo, pagkatapos ng lahat ng pagsubok na napagtagumpayan mo, sa mga nakarang taon, sa mga nakarang buhay mo, don't you think that this is the right time to sing that our God is great?